About senatorial aspirant Willie Revillame. He filed the certificate of candidacy last minute yesterday. In an interview with a big story, Revillame said he only decided to run on the same day he filed his COC. He shared the reasons that pushed him to run for senator. Kasi dun sa studio ng Will to Win, it's only about 600 people every day. So natutulungan mo, hindi mo lahat natutulungan yung 600 na yun. So, yung budget mo sa tulong, limited. And then, nung nakita ko yung awayan ng awayan sa Congress, awayan ng awayan sa Senado, sabi ko, kawawa ang mga Pilipino. When asked about specific measures he wants to push, Revillame said he would like to increase seniors' discounts to 30%. Gusto ko yung sa senior citizen bill, no? 20%. Gusto ko mag-add, if ever na mabibigyan ng chance, gusto ko mag-add another 10%. Samahan ng bilihin, every year tumataas ang bayad ng gamot, and then yung mga pag-aaral ng bata. Oh, pero that I think yung senior discount, diba, nasa ano yan eh? Senior Citizens Act. Senior Citizens Act. Also, LGUs have their own discount. Pero yung sinasabi ni Kuya Will about yung helping out, actually, the way he helps nga, bagay siya sa isang mayor of a certain town. Because the only thing na magagawa ng isang legislator directly is to pass laws that may affect and in the long term, diba? But if you want to immediately help, bagay si Kuya Will sa mga mayor, vice mayor, diba, mga ganun. May direct hawak sa budget, pondo ng isang local government. Totoo. But yesterday, buzzer beater siya yun. Oo, buzzer beater si Kuya Will. Halos magpa-5 na nung dumating siya kasi ang kanilang explanation doon talagang naglalaban yung loob niya kung magpa-file ba siya o hindi. Diba? So, well, naig yung sinasabi nga na magpa-file siya. And with that, no, maraming mga hati yung mga, kumbaga, komento ng mga opinion ng mga tao tungkol dito. Of course, yung iba gusto dun sa mga taga-suporta niya. Yung iba sinasabi, inuungkat yung mga una niyang mga naging pahayag tungkol sa pagkakakandidato ng bilang senador. No? Sinasabi niya kasi before na baka lang masayang daw yung boto sa kanya, hindi naman ako pala Ingles, ako marunong sa batas. And ngayon, nagre-resurface yung mga ganong interview. Pero sa atin naman, di ba, we would always say na normalize natin yung changing of opinion. By that, siguro at that time, hindi pa yun yung nasa isip mo. Ngayon, iba na. At nasa kamay naman po ng botante yan. Kung ayaw nyo, huwag nyong iboto. Kung gusto nyo, di iboto po ninyo.